Hi! Magandang gabi nga pala sa inyong lahat, may ibabahagi lang ako sa inyong maikling kwento na kikilabutan kayo. This is 100% true at nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Itago nyo na lang ako sa pangalang Michelle, Tubong General Santos City, Mindanao, lugar kung saan naninirahan ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Way back 2013, nung tahakin ko ang buhay bilang college student dito sa isa sa pinakakilalang school sa buong lalawigan ng Bataan at isa sa pinakamatandang school. I choose ROTC as NSTP dahil gustong-gusto ko talagang maging sundalo noon. So back to story, nag-orient kami noon sa isa sa mga room sa school noon regarding ROTC matters at kung ano-ano pa at sinabi sa amin na kailangan pumasok kami before 7 AM, kapag nag-start na ang regular class, so basically kami palang mga ROTC ang mauuna sa school. Explain ko pala muna yung itsura ng school namin, ito ang pinakamatandang hospital sa lalawigan ng Bataan. Project pa ito ni dating President Ferdinand Emmanuel Marcos at ngayon naging school na. Ewan ko kung bakit, haha, sa paligid nito ay napapaligiran ng maraming malalaking puno, kung sa aerial view ay pa letter H ang itsura neto at yung daan sa gitna yung magsisilbing daan papunta sa kabilang part ng hospital, 4 na floor ang taas at maraming kwarto, gawa nga na dati itong hospital, ang kalahating part ay hindi ginagamit at nakasarado, para hindi mapasok ng mga estudyante pero madami pang mga gamit ng hospital, aparates, etc. Hindi ko alam ang kwento kung bakit ayaw ipagamit yung kalahati pero maganda pa ang mga gamit. Back to story, nag-umpisa na ang regular class nun, June 2013, maaga akong pumasok noon dahil nga sa ROTC student ako at yun ang habilan sa amin, ang quarters pala namin ay nandoon pa sa basement sa pinakadulo pa. Alas 5:30 ng umaga nung pumasok ako noon, masyado pang maaga at ang tao pa lang noon sa school ay yung utility namin at gwardya, so basically 3 lang kami noon. Bumaba na ako noon sa basement nang mapansin kong madilim pala doon, first time kong bumaba noon sa basement ng school at hindi rin kami nag-meeting doon sa quarters nung nag-orient kami as ROTC. Oo nga pala sa basement din na yon, doon daw dati yung morgue at hindi ko talaga alam yon. Naglalakad na ako noon papunta sa quarters nang madaanan ko yung isang kwarto na malaki, bigla akong nanlamig sa part na yon kahit wala namang hangin, gawa nga na basement yon. Di ko pinansin at pinagpatuloy ko na lang ang paglalakad. 10 metro na lang ang layo ko noon sa quarters nang makarinig ako ng boses na nagtatawanan, nag-iiyakan, babae at lalaki, sabay-sabay na boses, para akong binuhusan ng tubig noon dahil ako lang mag-isa doon, at nakita ko naman na wala pang tao sa quarters namin at sarado pa ito. Dali-dali akong tumakbo noon, mangiyak-iyak ako sa takot noon, at natapat na naman ako doon sa malaking kwarto, napakalamig sa part na yon. Muntik pa ko madapa sa takot noon dahil medyo malayo din kung nasaan yung hagdan papunta sa first floor. Saktong pag-akyat ko nung nasalubong ko yung kabady ko na saktong pababa na sana sa quarters, itago na lang natin siya sa pangalang Rose. Nagtataka siyang nagtanong kung bakit daw ako tumatakbo at sino na daw ang mga tao sa baba. Nagdahilan na lang ako na may kukunin at sinabing mamaya na lang kami bumaba pag andoon na yung mga mas ahead sa amin. Nabunutan ako ng tinak ng mga oras na yon, buti na lang may kasama na ako. Hinintay na lang namin yung iba namin kasamahan para sabay-sabay na pumunta sa quarters. Hindi ko kinuwento sa kanila itong nangyari sa akin at nilihim ko ito hanggang ngayon. Sa tagal ng pagsasama namin ng mga kabady ko, totoo ngang may kakaiba sa basement, kwento rin ng mga ahead sa amin. Hanggang dito na lang po, ang haba na pala. Marami pa pong nakakatakot na experience ang naranasan ko doon sa basement, pero puputulan ko na po ang kwento ko at baka hindi na kayo makatulog. Salamat po.